Isang malakas na reaksyon ang natanggap ni Pangulong Bongbong Marcos matapos batikusin at hingilin na mag-resign ng ilang miyembro ng militar sa kanyang pamumuno. Sabi ng Pangulo na pinapahirapan niya ang mga militar at nirerepaso ang kanilang mga serbisyo sa bayan. Sa kabila ng kanyang pangako na pagbabago, tila lalo pang lumalakas ang galit ng taong bayan sa kanyang pamamahala. Maraming individual at grupo ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa naging pahayag ni Pangulong Marcos. Ang naging pahayag ng Pangulo ay nagdulot ng pagkabahala at pag-aalala sa kalagayan ng bansa at sa kinabukasan nito. Sa kabilang banda, patuloy naman ang pagkilos ng mga kritiko at mga grupo ng mamamayan na nagsusulong ng kanilang panawagan para sa pagbabago at karapatan. Hinihikayat nila ang lahat na manindigan at ipaglaban ang kanilang mga karapatan at paninindigan para sa kabutihan ng bayan at sa mga susunod pa na henerasyon. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Bakit may mga puting ahas na lumalabas? Ulitin natin. Nung ako ay nagsimulang magkuda-kuda dahil sa nakita kong kababuyan ni Lisa Ahas Marcos, hindi ako nagdalawang, nag-contemplate muna ako. But again, dahil pinanindigan ko na dapat mawala na sa lipunan ang buwaka ng inang Ahas at Marcos Jr. na pahirap sa taong bayan. Kaya ako ay nagsalita, mga palangga. So doon sa rally, umattend po kayo, makinig kayo, ramdam na ramdam. Mamaya, magpapadala ulit tayo ng isang truck na tubig at tinapay. Dahil yung mga palangga ko dito sa Southern California, even natin Southern California, may nag-message kanina sa akin na magiging part siya ng ating drive, kumbaga, para magbahagi ng tubig. Okay, gusto ko lang pasalamatan. Actually, si Ma'am Jen Summers, okay, from Chicago. Gusto ko lang siya pasalamatan. KOJC members po siya. O KOJC member ang family niya. So, alam niyo mga kababayan, sabi ko nga, kailangan natin magbigkis. Hindi kakayanin ng isang tao, dalawang tao, ng Davao o ng Cebu lang. Kailangan nating lahat. Kasi umiikot na yung tumbong ni buwaka ng inang Kuting at ni Lisa Marcos. Di ba? Kung dati, isa pa lang ako, noong 2022, na gusto nilang i-discredit at gusto nilang sirain, ako pa lang yun. Kami pa lang nila Pebbles, Kunanan. Dalawa kami. Pero, ang target talaga, number one, ako tinarget, gusto nilang patahimikin, di ba? Ako pa lang, umaray na sila. Umaray na mga putang ina, di ba? How much more? Kasama ko na kayo, ang dami-dami natin. How much more? Kasama na natin ang Pangulong Duterte. Kasama na natin ang KOJC. Kasama na natin ang lahat ng OFW ngayon na isa sa pinakaunang biniktima ni Lisa Marcos na nung sila ay nanalo, ay kinat nila ang line from OFW papunta sa gobyerno. Kaya sabi ko kanina, alam mo, tulo-tulo, na emotional na naman ako habang pinapakinggan ko ang mga speakers. Kasi sabi ko, nagbunga. Di ba? Nagbunga yung nga bills natin dito. Na sinabi nga ninyo at na iba nating mga kaibigan na baka kuyugin ako ng 31 million na bumoto kay Kuting. Pero alam naman natin na hindi 31 million ang bumoto kay Kuting, kundi tinulungan ng Smartmatic at nakalagay yan sa signed affidavit ni Attorney Glenn Chong. Ngayon, mga palangga, kahapon, in-expose natin sa inyo na pinalitan ang mga ordinary security guards, tinanggalan ng trabaho, magugutom ang kanilang pamilya dahil tinanggal sila ni Lisa Putang Ina Marcos. Yun ang pangalan niyan. Okay? At Kuting Pulboronic Bangag na Bangag Jr. Okay? Kuting Jr. Marcos. Ngayon,
ang lagi nating panawagan, mga kapalangga, sa men and women in uniform, wag na wag niyong kantiin ang mga taong bayan at alam kong hindi niyo gagawin yan. Wag ninyong sundin ang utos ni Lisa na pumatay kayo ng Pilipino. Wag ninyong sundin ang utos ni Marcos Jr. na pagbabarilin pag dumating yung panahon na yan. Na pagbabangbangin ang mga peaceful prayer rallies. Yan ang panawagan ko kasi nanonood kayo sa akin. Alam ko, ang iba sa inyo, puting ahas ko. Pero hindi po ako nagagalit sa inyo. Nagpapasalamat ako sa inyo. Sundin ninyo ang puso ninyo na huwag kayong sumunod sa utos ni Lisa Araneta Marcos na kitilin ang buhay ng Pilipino. Kung mayroon man kayong sundin, pabalik sa kanila, hindi papunta sa taong bayan. Huwag ninyong subukan ang Pilipino. Huwag ninyong subukan ang boses naming lahat. Okay? Ngayon, ang mga buwaka ng inang binayaran ni Lisa, ang mga smuggler na kasabwat, ang mga trolls, ang mga oligarkong mga buwaka ng inang sumisira sa buhay ninyo. Panahon na para lumabas kayo lahat ng bahay ninyo at magsalita. Mga kababayan, ubos na ang pasensya ng Pilipino. Kung ako ay nagtiis, sinalo ang lahat ng mga death threats ng buwaka ng inang Marcos Jr. simula noong 2022, 2024 na 2 taon and I'm still here. Kayo magsisimula pa lang at sasamahan ko kayo. Andito lang naman ako. Andyan lang naman ang KOJC. Andyan lang naman ang ating mga palangga, ang ating mga OFW. Kailangan yung tumapang. Hi, Felicidad Nash. Renan Superlight, thank you. Kailangan yung tumapang. Yung Polvoron video ilalabas na sooner. Sabi ni Sandra Cam, sabi ni Guy Snyder, I told you. Nasa tamang panahon ang lahat. At kung kailan ang panahon, malapit na. Kaya nga nag-change of security guards. Not really change. Pinalitan. Tinanggal ang mga security guards sa Malacanang. Dahil gusto ni Marcos Jr. at ni Lisa na saktan kayo. Hindi lang economically, kundi saktan kayo physically. At hindi yan nahayaan ng milyon-milyong Pilipino. At hindi yan nahayaan ng ating mga puting ahas sa loob ng Malacanang na nakikita mismo ang kababuyan, kajotahan, kabangagan, kapulburonan ni Marcos Jr. at ni Lisa Ahas Marcos na pinakamasamang babae sa balat ng lupa, pinakademonyo, pinakajutang ginemis, pinakaganid, pinakasalot, lahat na, pinakabutod, name it. Mga kababayan. Alauna ng hapon dito sa amin, mga palangga, doon sa nagtatanong. Okay? Pantin, Mayet. So, mga OFW, kailangan ninyong magsalita. Mag-gather kayo. I-gather ninyo sa mga parties ninyo, like pag weekend, kailangan marinig ang boses ninyo. Ano panluloko sa atin ni Marcos? Actually, doon pa lang, nung nanalo pa lang siya palangga, nanalo sa Sapang Dorobo, nagsalita na mismo, ito, ang kanyang pinsan, na si Kiyon, di ba? Na parang hindi, na si Liza Marcos ay, Lisa Ahas, Lisa Araneta, ay backbone ni Marcos Jr. Ang exact sinabi ni Michael Marcos Kiyon, na pinsan ni Marcos Jr., Liza is tough in many ways. She is BBM's backbone. Tough talaga yan si Lisa kasi ang kanyang balat, okay, ay Koreanot, ang kanyang balat ay what? Plastic. Okay? Ang kanyang balat ay makunat. Kaya siya tough. Di ba? Tough sa pandorobo. Tough sa pagsisinungaling. Okay? Tough sa pagnanakaw. Kaya wala siyang pakialam kahit nakikita na ng taong bayan ang pinapanalo niya sa loto. Tough talaga yan. So, ang mismong sinabi ng pinsan na si Lisa Ahas ay backbone ni Kuting. So, ibig sabihin,
panahon na para sipain si Kuting kasi wala siyang backbone. 'Di ba? Kung walang backbone ng presidente mo, putang ina, ilubog na sa kumunoy. Yun ang dapat gawin sa kanya. Okay? Oh. Noong mga nakaraang, ito, binabalikan ko yung kanyang interview. Oh, yung mga pinagsasabi ng mga kaibigan ni Lisa Ahas at ni Kuting. Okay? I don't think Marcos Jr. or Marcos makes any decision without talking to the wife. Okay? Manila lawyer pa lang nagsabi nun. Whoever, I forgot the name of the lawyer. Pero isa yon sa sinabi na hindi nakakapagdesisyon ang putang inang Marcos Jr. Buwaka ng Genemis bangag na bangag kung hindi niya ikukonsulta sa kanyang asawang mandorobong demonita o bruha. So, dahil walang backbone ng presidente, walang sariling desisyon, hindi makapag-isip ng tama, kaya panahon na para ilubog sa kumunoy. Itapon ng bonggang-bongga. Ngayon, mga kababayan, okay, ayon pa sa mga nakakilala nila, ito 2022 itong article na ito, na maliwanag na si Lisa Ahas ay in charge sa lahat. Okay, even during the campaign. Siya ang in charge, kaya siya ang nakipagsabwatan sa Smart Magic at yan again ay nasa signed affidavit ni Attorney Glenn Chong. Kung natatandaan ninyo mga kababayan, nung in-interview si Lisa Ahas, ni Aster Amoyo, na kung sino ang role model niya. Sabi niya, ang kanyang role model is me. Na ibig sabihin, narcissistic ang buwaka ng ina. Role model nga hindi yung sarili mo. Hindi mo bubuhatin ang sarili mo. Kung di mag-cite ka ng mga famous na tao, na role model mo, yun yung parang motivation mo na wow, itong taong ito ay gumawa ng kabutihan. Pero role model niya yung smuggler na katulad niya. Yung kawatan, yung lahat, name it, lahat ng kababuyan na kay Lisa Araneta Marcos, baboy ang putang inang yan. Pinakababoy ang hinayupak na yan. Kaya dapat yan ikulong sa kulungan ng mga baboy. Hindi sa kulungan ng tao, kundi sa kulungan ng mga baboy kasama yung mga kawangis niya. Mga kababayan. Ngayon, in-interview pa siya, binalikan ko, okay? Na sinabi mismo ni Lisa Ahas Marcos, okay? Ni Kuting Jr., okay? Sinabi mismo ni Kuting Jr. noong time na nasa New York sila, babalikan lang natin yon. Nanonood sila ng show. Wala silang ticket, di ba? Ang sabi ni Kuting Jr. dyan, kung kailangan umakting si Lisa Marcos na galit o umiyak o maglandiin niya ang mga security guard para makuha niya o maka-upgrade siya ng ticket, kahit sold out na yung ticket, gagawin niya. So, ibig sabihin, kahit kaya ni Lisang magdrama, umiyak o ibikaka ang kipay niya para makakuha ng upgrade ng ticket or for whatever. So kung ticket lang ay bumukaka, kaya niyang ibukaka ang kipay niya. Which is sabi ni Kuting, how much more ang bilyon na pera ng bayan? Yun nga lang, ticket, nagbukang pinalabasin yung pagiging pandorobo nila sa New York. Remember that? Na nag-iyak-iyak siya, nagdrama-drama siya. Di ba? So ngayon, mga kababayan, binabalikan natin na kung kaya ni Lisa Ahas, sabi nga ng Kuting, na umarte, mag-iyak-iyak. Kaya yung mga nakikita niyong drama-drama niyo, emotional, kaputahan lahat yan. Pambababo yan, pangloloko sa inyo. Kung kaya ni Lisa Marcos na magsabi o magdrama para lamang sa ticket, sa concert ticket, sabi ko nga, how much more? How much more ang bilyon-bilyong pera o trilyong pera na ninanakaw nila ngayon sa smuggling sa lahat ng ahensya ng gobyerno. See that? Nakita nyo na mga palangga? Ngayon, ano pang sinabi ng hinayupak?
Tignan ko lang itong mga nakaraan niyang pinagnangata dito. Okay. Okay. So more or less, yun yung gusto kong balikan. Tanggalin na ang puting at bangag. Bangag, resign. Hindi ka mag-resign, kakalad ka rin natin. Sindikato, thank you. Dito si Sindikato. Si Sindikato nandito. Okay? Mga sindikato talaga. Mga palangga, ang dami na natin. Panahon na para lumabas din kayo. Ang sa akin lang, sabi ko nga, nung nagsimula tayong i-booking sa inyo ang kahayupan ni Lisa Marcos, ang pagtatalaga niya sa kanyang mga kamag-anak sa iba't ibang posisyon ng gobyerno, ang pagpasweldo niya sa kanyang mga kamag-anak kahit hindi nagtatrabaho, ang pagnanakaw lahat, bawat galaw nila ay binababoy kayo. Kung papayagan ninyo at magtanga-tangahan ang iba sa inyo, lalo yung mga trolls na bayad, kawawa tayong lahat. Kawawa lalo na kayong lahat. Kaya tumapang na kayo ng gusto. Kasi, ulit-ulitin ko, eto tayo sa Pilipinas, masyado tayong nababahag ang buntot. Kasi ang binabangga natin ay mga taong gobyerno na kaya tayong sikilin, kaya tayong gurgurin. Pero hindi na sa panahon ngayon. Nakita nyo na ang isang tao, ang isang maharlika na hindi inalintana na gurgurin na mga buwaka ng ina na dati nila ako supporter, na dati nila akong nakadinner, nandun ako sa Nagis and everything. Pero nagsalita, mga palang hindi natakot. Kahit wala akong armas at di ko naman kailangan yan, wala akong pera, alindog lang at lakas ng loob, mga kababayan. So, anong ibig sabihin nito? Ang dami-dami na, hindi lang 100, libo-libo. Panahon na para magbigkis-bigkis tayo. Sabi ko nga kanina, kung sila ay umikot ang kanilang tumbong at gumawa sila ng naghanap sila ng mga tao para kumbinsihin ako, para itigil ang bunganga ko, na willing magbayad sa akin, name your price, name anong favor na gusto ko. Tinurn down ko lahat. Sila ay what? Na alarma sa mga expose ko. Lahat ng expose natin dito, mga palangga. How much more? Ibig sabihin, you have to join now. Kasi ang dami ng matatapang, kailangan lang may magsimula ng tapang. Dahil alam ko matatapang kayo lahat, kaya lang medyo natatakot dahil hawak tayo ng sindikato. Ang gobyerno natin hawak ng sindikato. Pero kung tayo ay parang mga walis tingting na magbungkos, mga palangga, kahit sila ay ano pa ang power nila, kaya natin silang walisin ng bonggang-bongga. Yan ang lagi ninyong tanim sa inyong mga isipan. Wala na pala. Okay. So, ano pa ba ang mga issue na dapat magising kayo? Lahat ng pagnanakaw nandiyan dyan. Magsimula again sa presyo ng bigas, sa presyo ng mga bilihin na hindi yun na kayang bilhin. Dahil sa what? Dahil sa smuggling. Diba? Ang mga pagpapahirap sa mga maliliit na negosyo, paggigipit ng Bureau of Internal Revenue na kasabwat din ni Lisa na ang inupo nila dyan, kasama nila sa kanilang mga pulboronic session. Ang asawa ng taga-BIR ay putatsing din. Okay? Na nagbiga-biga din dyan na kapag nalalasing ay kumakandong sa kung kani-kaninong mga lalaki na sila-sila lang. Meron na mga expose dyan, even si Pastor, di ba? May mga orgy-orgy dyan. May mga swinger sa Malacanang. The heck? Si Pastor pinagbintangan na rapist o kung ano-ano man. Ay, kang putang inang kuting. Di ba? Binuntis niya ang kanyang sariling dugo. Oh, naalala niyo expose natin? Di ba, kuting, tang ina, bangag na bangag ka. Sino ang rapist ngayon? Si Pastor o ikaw? O incest? Sige nga, mga kababayan, sino? Ayan, may bunga. Pinalabas nila kamag-anak nila. Oh, I challenge them. I-DNA yung anak niya. Anak niya sa pinsan niya. Diba? Bangag na bangag ka nun, kuting. Sarili mong dugo, chinukchak mo. Tapos pagbintangan nyo sa using virus, pagbintangan nyo na si Pastor ay ganito. I mean, you know what?
You can accuse pastor o whoever, pero dinggin ng patas sa tamang korte. Ikaw, Kuting, sige nga, para sa patas na pagtingin at gusto mong patunayan, gusto mong patunayan sa taong bayan, Kuting, na ikaw ay malinis. Number 1. Okay, number 1. Ang hamon ko sa'yo, kung may hamon si Pastor Quiboloy, magpa-drug test ka, magpa-pulburon test ka. Okay? Nang transparent. Number 2, ipa-DNA mo. Okay? Ang anak mo sa pinsan mo para sa pangkalahatan, malinawan ng taong bayan kung si Maharlika ba ay nagsasabi ng totoo. Ipa-DNA mo dahil bangag na bangag ka sa pulburon. Ayon yan sa ating puting ahas. O, ngayon, akusahan nyo. Yan si Lisa Marcos Kuting. Butod. May anak yan. Okay, na pag tinanong mo siya sa una, kay puno ng mangga, remember that? You accused, excuse me, Pastor Quiboloy sa lahat ng mga kalaswaan. Ikaw, Lisa. Ha? Di ba? Sa Good Shepherd, nung na-jontis ka, inalagaan ka ng mga madre, asan na anak mo? Sinakal mo? O itinapon mo? Sino? Putang ina nyo. Kung makaakusa kayo sa lahat, kay pastor na siya ng masama, naghahasa ng ganito. Yes, mga kababayan, kung hindi nyo pa napanood, balikan nyo sa mga video ko. Si Kuting, binangbang, chinukchak chenes ang sarili niyang dugo. Si Lisa, kunyari 3 lang yung anak niya, pero 4 may panganay siya kay Puno. At nung nabuntis ang putang inang yan, nagpaalaga sa mga madre. Isa yan sa mga expose natin sa Shepherd, Valenzuela by Good Shepherd. Nasaan ang anak mong hayop ka? Sinakal mo? Ginorgor mo? Nasaan? Impacta. Aakusahan niyo si pastor na ganito, masamang damo, masamang ganyan, malaswa. Anong ginagawa niyong mga hayop kayo? I challenge you, Kuting. Magpa-pulburon test ka. Magpa-DNA ka para sa katahimikan ng lahat. Ipa-DNA mo ang anak mo sa pinsan mo. Putang ina mo. Visit kayo, mga hinayupak. Nika Pinay, si Martin Araneta daw anak ni Lisa Smugs, hindi daw niya yun kapatid. Yung butod. Tignan natin, itapat natin doon kay puno ng mangga. Ilang taon na, well, tignan natin, i-compute natin kung, I don't know about that palangga. Pero tignan natin, ikumpara natin, yung kapatid. Possible kasi lahat ng kademonyuhan, yun ang ginagawa nila ng paraan. Ngayon, recent, may nag-send sa akin yung, hindi ko napanood lahat. Yan po yung buwaka ng inang Lisa Smugs. Ginamit pa si Taylor Swift doon sa arte-arte nila ni Kuting. Na binabati nila si Sandro na tumanggap ng Rolex. Sandro, kakalad ka rin din kita sa korte. Gusto mo kaladgaran tayo? Kakalad ka rin buwaka ng ina ka. Hindi ka pa natuwa, hindi ka pa nakontento pala sa pagiging pagnanakaw nyo sa bayan. Tumanggap ka pa ng Rolex, tang ina ka. Suga pa. Sa Ilonggo, ang tawag dyan manintimos. Kahit 5, hindi nyo pinapatawad, mga hinayupak kayo. Diba? Martin Araneta, panganay ni Lisa Tanas. Ilang taon na ba yung hayop na yun? Hindi pa nakarating sa, tatanong natin yung puting ahas natin. Kasi pag tinatanong niya si Lisa kung nasaan yung anak niya, ang sagot niya, hisgan. Tangina ka, malinis kang hayop ka. At karapatan ng taong bayan dahil kayo ay nasa gobyerno. Gumagastos kayo ng pera ng bayan, nagnanakaw kayo na ipaliwanag sa taong bayan kung sino at ano o gaano kayo kademonyo. Mga yawa mo. Jojo, hi, si Sandra Cam kagabi nagmura sa galit. Ako everyday. Pinabreakfast ko yung mura, di ba? Pinapa-breakfast ko sa kanila. Ipa-DNA si Michael Ma dahil kamukha ni Smugs, sabi ni Orchid. Possibly. Ang anak ni Smugs ay si Michael Ma. No, we don't know. Pwede, kahawig niya. Anything is possible, mga palangga. Sa ginagawa nila. Ipa-DNA lahat. Ito mga hayop na to. Ayaw niyang tigilan si pastor. Ayaw niyang tigilan. Okay? Ang religious leader
Di ba? Ayaw niyong dalhin sa proper court. Pero gusto niyong litisin yan. Kasi ang intention again, para ibagsak kami. Sa bawat pagpapabagsak kay Duterte, kay Sara, kasama tayo doon mga palangga. Ferdinand Dolosa, thank you. Sa lahat ng mga tricycle drivers na nanonood sa akin, na apektado, kailangan nyo pong mag-speak up day. Huwag kayong matakot kasi kung isa lang ang nagsasalita o dalawa, tatlo, medyo mangingilad-ngilad ka na, baka gurgurin ka. Pero dahil ang dami na natin, hindi nila tayo kayang gurgurin, lalo na ang mga tao sa Liwasang Bonifacio, hindi nila tayong kayang gurgurin. Hindi gagawin ng matitinong men and women in uniform na tayo o kayo dyan ay bratatatatatin. Kung merong bratatatatatin, alam nyo na kung sino dapat ang bratatatatin. But hindi yan papayagan. After ng vlog natin, may nag-text sa atin, these people, yung mga puting ahas natin, nasa government. Iba sa kanila mga general na nagpapasalamat na nag-i-air tayo ng boses. Miss Maharlika, anong sabi sa akin? Hindi lang kami makaporma ngayon kasi baka mapag-initan kami. Pero tama ka, darating ang tamang panahon. Kaya naman, umiikot ang tumbong ng buwaka ng Inang Lisa at Kuting. Even po yung mga tao dyan sa Malacanang, hindi yan 100% na gustong-gustong ginagawa nila. 0% isinusuka sila. Yung iba dyan ay nandiyan dyan dahil trabaho nila. Pero mga palangga, in advance, gusto kong sabihin sa inyo, marami pa rin tayong kakampi, even sa loob ng Malacanang. Kaya nga, di ba, nababaliw na si Lisa Ahas kung sino, hindi niya ma-pinpoint kung sino ang ating puting ahas. Kaya ang ginagawa, tinatanggal lahat. Kahit palitan niya ng bago, yung iba dyan, siguro 10% demonyo, 90% ay anghel para sa taong bayan. At naniniwala ako dyan, mga palangga, na hindi magwawagi ang kadyotahan ni Lisa Buton. Okay? Love ka namin, palangga, sabi ni Ferdinand. Thank you, palangga. Okay, buti na lang, Miss Maharlika, na i-vlog mo na mayroon interested sa property ni KOJC at naunahan ng mga hinayupak sa sabi ni Stephanie Gada. Exactly! Diba? Sinabi ko na sa inyo yun. Hindi, nakaraang linggo, interesado. Ngayon, ang ginawa. Inassign na si Pangulong Duterte na administrator. Ray Cadbo. Thank you. Last week, ang mga sa Samar, nakasagip ng isang lambat na cocaine, ang dami nun. The Wanderer. I know, may nag-send sa akin. Let's talk about that later. Hindi ko pa nabasa. Kahagabi may nag-send sa akin. Sa dami ng mga pangyayari. Kita mo, baka kay Kuting papunta sa Malacanang yun, no? Magmarcha na after rally sa Liwasang Bonifacio, diretsyong Malacanang. Madali lang yan eh. You know? Sabi ko nga, ang KOJC, how many members sila? 7? Sabihin mo na lang, kalahati niyan. O sabihin mo na lang 2 million. 2 million sa ibang religious group. Mga Katoliko, mga Kristiyano, mga Muslim, mga palangga, pag kayo ang nagmarcha at umikot at nagsalita, it's gonna be peaceful. Kusang natin, kailangan lang makita ng mga taong hindi bangag na nakapaligid kay Kuting. Meron pa yan. Meron pang hindi bangag na nakapaligid dyan, na nagmamanman lang. Na kumbinsihin na bumaba na peacefully ang buwaka ng Inang Marcos Jr. at ang kanyang asawang hinayupak dahil wala ng tiwala ang taong bayan at maliban doon, hindi lang dahil sa walang tiwala, dahil feel lang natin, dahil kasabwat sila ng smuggler. Business partner nila ang smuggler. Alam ni Clarita Carlos yan. Nasa Nika report mo yan, Clarita, kailan ka magsasalita, lalamunin ka na ng lupa. Pero dahil binigyan ka ni Lisa